The Supreme Court noted without action the motion for reconsideration filed by former President Rodrigo Duterte and Senator Ronald De La Rosa regarding the court's denial of their prayer for the issuance of a temporary restraining order. The court ordered respondents to personally file their comment on the new matters raised in the supplement to the petition filed by petitioners within a non-extendable period of 10 days from receipt of notice. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Supreme Court nag-utos na at nagdesisyon para kay Senator Bato de la Rosa. Senator Bato nagulat at pumalag. Matatanda ang kabilang sina VP Sara Duterte, Senator Bato de la Rosa, former PNP Chief Albayalde, General Danao at General Karamat sa listahan ng ipinapaaresto ng ICC dahil sa kasong crime against humanity. Kaugnay sa war on drugs ng nagdaang administrasyong Duterte. Katatapos lamang ng midterm national and local elections at ipuproklama na ng COMELEC ang official senatorial and party list candidates na nagwagi sa butuhan. Kabilang sa unang pwesto si Senator Bongo, PDP Laban candidate, at nasa pangatlong pwesto naman si Senator Bato de la Rosa na bahagi din ng PDP Laban. Kabilang din sa nagwagi through landslide votes bilang mayor ng Davao City si dating Pangulong Duterte na kasalukuyang nasa detention facility ng ICC sa The Hague, Netherlands. Pinagtataka ngayon ng taong bayan kung paano manilbihan ang dating Pangulong Duterte sa bayan nito dahil nakadetained ito sa ICC. Ganon din kay Senator Bato de la Rosa kung dakpin din ito ng ICC. Samantala ayon kay PCO Undersecretary Attorney Claire Castro ay buong puso na wina-welcome ng Pangulong BBM ang mga nagwagi sa national at local elections lalo na ang mga bagong halal na senador. Aniya ay handa siyang makatrabaho ang mga bagong halal na senador kahit ito ay bahagi man ng oppositionist at handa din aniya siyang makipaglaban sa mga obstructionist. Hindi man niya ipinangalanan o pinaliwanag kung sino-sino ang mga senador ang tinutukoy nitong bahagi ng oppositionist at obstructionist, subalit mayroon ng idea ang karamihan kung sino-sino ang kanyang tinutukoy. Matatandaang nakasalalay sa mga incumbent at newly elected senators kung maisakatuparan ang impeachment trial na isinulong ng 19th Congress laban kay VP Sara Duterte. Ang mga bagong halal na senador, kabilang na ang mga present senators, ay tatayong impeachment court sakaling mag-agree ang 1/3 ng Senado, subalit kung haharangin nila ito ay maaring mababasura ang nasabing impeachment complaint ng Kongreso. Bato de la Rosa. Medyo nag-react po siya doon sa yung pag-welcome ng pala sa legitimate opposition, pero parang lalabanan yung mga obstructionists. Ang sabi po ni Senator De La Rosa sa interview po namin ay yung hindi raw po haharang yung Duterte block sa mga programa at batas. Pero sana raw po, sabi niya, kung gusto nila ng magandang samahan, magandang cooperation, do not start with warning or threatening the senators. With all due respect to Senator Bato de la Rosa, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Unang-una po, wala tayong pinangangalanan kung sino man. Ito po ay pangkalahatan. Ang nais po natin sa taong bayan ay huwag maging obstructionist para magtuloy-tuloy po ang mga gandang proyekto at programa ng Pangulo at ng administrasyon. Wala po tayong tinireten. Wala po tayong tinireten na senador. Sana po ito ay napakinggan man lang sana niya yung mga words na aking nasabi para siguro po maiiba ang kanyang impresyon at ang kanyang tugon kung nadinig niya yung buo kong sinabi. Ang sabi natin, ang mga lehitimong oppositionist ay welcome dahil kailangan po yan sa isang demokratikong bayan. Ang atin lamang hahadlangan ay yung mga obstructionist na walang ginawa kundi manira at kahit maganda ang proyekto ay hahadlangan. At hindi po yan magiging maganda para sa bansa at para sa taong bayan. Yusek, one follow-up question from Maris Umali, GMA7. Yusek, speaking of opposition o yung pagkakahati-hati po dito sa slate ng mga presumptive na mga senators, sa inyo pong perspektibo, ilan po ba talaga mula sa alyansa ang nakapasok sa top 12 at ano po ang magiging implikasyon nito sa presidential legislative agenda ni Pangulong Bongbong Marcos? Sa ngayon po, ang bilang po ay 6 na nakapasok. Pero, tapos na po ang eleksyon. Nagsalita na rin po ang taong bayan.
Sa paningin po ng Pangulo, wala na pong alyansa, wala pong PDP, walang anumang kulay ng politika. Dapat lahat po na nahalal ay magkaisa-isa, magkaroon po ng kooperasyon. Ito naman po ay para sa taong bayan. Huwag naman po na sana laging politika ang pinag-uusapan at hindi po tayo makakakilos at makakausad kung puro pamumulitika at pang-iintriga ang gagawin natin sa pamahalaan. Dahil ma'am, wala na pong mga linya o wala na pong alyansa, wala ng PDP and all, ano po ang implikasyon nito sa presidential legislative agenda? Of course, mas nanaisin po ng ating Pangulo na kung ano man po yung maganda niyang proyekto ay isang ayunan ng mga mambabatas para po hindi tayo mahirapan sa pagkuha ng budget para po sa taong bayan. Hindi po hadlang din ang Pangulo kung ano man po ang kanilang mga suhestyon, kung ito man ay hindi naaayon sa programa ng Pangulo. Kung ito naman po ay may valid reason, ito naman po ay pakikinggan ng Pangulo. Pero sana po kung ano man po yung hiling ng Pangulo at ng administrasyon para sa taong bayan, huwag naman po sana nilang hadlangan dahil lamang sa politika. Salamat po. Thank you, Yusek. At bago po tayo magtapos, tuloy-tuloy pa rin po ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas para sa Miss Romero, Philippine Star. Yusek, kalahati po so far nung mga nasa Magic 12 sa Senate senatorial polls taga-alyansa. Yung iba po mga kakampi ni Pangulong Duterte, meron din po mga associated sa mga pink. Ano po ang assessment ng Malacanang dito given that the president campaigned dun sa alyansa all the way and ito po yung naging resulta? How would you assess this or how would you describe yung results na emerging ngayon sa senatorial polls? Yan po ang ibinoto ng taong bayan. Gagalangin po natin at kung ito po'y makakatulong sa administrasyon, uulitin po natin kahit ano pang kulay po niyan. Dapat isipin po ng mga bagong halal na sila po ay magtatrabaho para sa bansa, para sa taong bayan, hindi pang personal na interes o interes ng kanilang mga kaibigan o kanilang mga sinusulong na tao. So ano man po ito, kapag po nalaman po nila na ang gagawing proyekto o programa ng Pangulo ay para sa taong bayan, umaasa po tayo na sila po ay makikiisa. Meron din pong mga nag-attribute ng resulta na ito sa nangyayari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Kagaya po ni Senator De La Rosa, ni dating Chief Legal Counsel Salvador Panelo, sabi nila ito daw ay nagbabadya o nagre-reflect ng protest vote at sabi nga po ni dating Secretary Panelo, it's a thunderous repudiation of the Marcos administration and its relentless campaign to quote-unquote persecute the Duterte family. Ano pong masasabi ng Malacanang? Do you share that view po? Yan lang po ang gusto nilang gawing naratibo. Unang-una po, kung may dapat managot, at ito naman po ay naaayon sa batas, dapat po managot. Hindi dapat po natin ikanlong ang sino mang maaaring maakusahan ng paggawa ng mali, maaaring gumawa ng krimen, dahil lang sa sinasabi natin pagboto. Tao po ang siyang humusga, tao po ang siyang bumoto. Igalang po natin ang mga napili na mga kababayan po natin. Wala po itong refleksyon kung ano man po ang sinasabi patungkol sa mga Duterte. 6 out of 12. Overall po ba, masasabi po bang satisfied ang Pangulo sa naging resulta ng senatorial polls or at least yung emerging na resulta ng senatorial polls? Satisfied po ang Pangulo dahil nalaman po natin na ang iba pang mga naboto ay mayroon sariling dignidad, may sariling paniniwala at ang karamihan po doon ay para sa bayan at hindi para sa ibang bansa. Salamat po. Follow-up question, Pia Gutierrez. Ay, ma'am. ABS-CBN. Ma'am, yung midterm elections is always considered a referendum of the current administration. Given the results po of the midterm polls, is Malacanang still confident na hawak pa rin ng administrasyon ang suporta ng taong bayan? Naniniwala pa rin po ang Pangulo na malaki pa rin po ang suporta ng taong bayan sa administrasyon sa ngayon. Tandaan po natin ang kahuli-hulihan pong survey ay nagpapakita po ng mataas na trust rating po ng Pangulo. Yung mga naglulutangan po ng mga, like for example, si
former Secretary Harry Roque apparently saying na si President Marcos is already considered a lame duck president given the results of the election. Ano po masasabi niyo dito? Kung lame duck po ang Pangulo at parang baliwala na po ang administrasyon, dapat bumalik po siya kaagad dito. We have follow-up question from Ivan Mayrina, GMA7. Still on the results of the elections. Nabanggit niyo kanina that the President welcomes the presence of a legitimate opposition pero lalabanan ang mga obstructionist. How do we differentiate kung ano po ang magiging aksyon ng legitimate opposition and how do we categorize the others na at masabi nating obstructionist? Napakadali pong sagutin yan. Unang-una, pag sinabi natin lehitimong oppositionist, ang ipinaglalaban nila ay ang bansa, ang interes ng taong bayan, hindi ang personal na interes. Obstructionist, walang gagawin, kundi manira, walang makikitang maganda sa ginagawa ng gobyerno, at ang sariling interes lamang ang gustong palagawin. But is it that a thin line itong itong distinction po na ito? Hindi ko masasabing thin line lang yon. Makikita ang diferensya. Dahil kung ay paglalaban lamang nila ay yung kanilang sarili, hindi para sa taong bayan, obstructionist sila. At nung sinabi ho ninyong lalabanan, how exactly are you going to do that? Kung gagawa man sila ng fake news, kung ano-ano mang mga balita o ano-ano mang mga statement na maaari makasira sa gobyerno ng walang basihan, ito po ay ating tutugunan kagad. Thank you. Next question, Bettina Unite, Manila Bulletin. 5. Magandang umaga, Yusek. Yusek, about the issuance of arrest warrant against former presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ang sabi po niya kahapon, malinaw that he is a victim of political persecution by the Marcos government because he is an ally of the Dutertes. Your comment on that, Yusek? Yan po naman talaga ang kanyang magiging naratibo, kanyang depensa. Pero hindi po niya sinasagot ng mabuti kung nasaan nga ba yung mga dokumentong kanyang ipinangako sa House of Representatives at the time na nagkaroon po ng hearing sa Quadcom. Hindi po niya natutugunan yon at kung ano man yung mga sinasabing di umanong hidden wealth niya ay hindi pa rin niya po natutugunan. So paano po kayo magkakaroon ng political persecution? At tandaan po natin, korte mismo ang nag-issue ng valid warrant of arrest patungkol po sa kaso ng qualified human trafficking. At hindi lamang po yan. Meron po tayong nabalitaan na meron din pong pending case for alleged land grabbing sa Bataan. At ito po ay di umano'y nakapending sa Ombudsman since 2023. So siguro dapat din po natin malaman ang detalye dito at ang katotohanan tungkol sa akusasyon ng mga 77 farmers patungkol sa di umanong land grabbing na ginawa ni Atty. Harry Roque. Ma'am, ano po yung magiging action on the part of government? Is it possible to coordinate with the Interpol para mapabalik sa bansa si former presidential spokesperson? Sa ating pagkakatanda, yan din po ang sinabi ni Yusek Nikki T. ng DOJ. Maaari po sila makipag-cooperate at makipag-coordinate sa Interpol patungkol po dito. So abangan na lang po natin kung ano man po ang magiging aksyon ng pamahalaan sa pamamagitan po ng DOJ. Pero may sinasabi po kasi si Attorney Roque na sa ngayon, hindi daw pwedeng maipa-deport siya pabalik dito sa Pilipinas dahil ayon daw sa international law, meron pa kasi siyang petition for asylum. So, kumbaga, nakapending pa doon. Of course, meron pong ganyan na sinasabi patungkol sa karapatan na wag muna siyang dalhin sa bansa kung saan may kaso. Pero ito po ay kung may maipapakita pong harassment. Kung wala po siya mapapakitang harassment mula sa gobyerno at mapapatunayan na ang mga kasong ito ay legal na nasampa at may mga basihan para siya ay ma-issuehan ng warrant of arrest, hindi po tayo maniniwala na hindi siya maaaring dalhin sa Pilipinas. Thank you, Yusek.
Follow-up question, Maris Umali, GMA7. So, ma'am, ibig sabihin, even, kasi yun po yung ini-insist niya when we were at The Hague before, ang sinasabi niya, it is part of the provision as an applicant for a political asylum seeker that hindi siya pwedeng galawin at all. Hindi siya pwedeng ipa-deport, hindi siya pwedeng arestuhin. Kumbaga, he is untouchable as a political asylum seeker. So, ano ang magiging basehan kung sakasakali nung sinasabi po ni attorney na they will work hand in hand with the government in order to siguro serve the arrest? Siya po ang nagsampa ng kanyang petition for asylum. So dapat po para hindi po siya maaresto since may valid warrant of arrest na inisyu ang ating bansa, siya po ang dapat magpatunay na ang pagkuha sa kanya gamit man ang Interpol or kooperasyon sa Interpol, siya magpatunay ang pagdala dito sa Pilipinas ay because of mere harassment. So may condition po yun. Hindi po yun statement na hindi ka pwedeng hulihin, basta-basta. Kung meron naman pong valid warrant of arrest at may kaso siyang dapat kaharapin, hindi po siya dapat magtago sa kanyang petition for asylum. Thank you, ma'am. Next question, Tristan Nodalo, Newswatch. Morning, Yusek. Ma'am, baka gusto lang pong i-clarify ng Malacanang kung totoo or hindi po ito. Kasi may mga lumabas po sa social media yesterday. Ang sinasabi po ay yung latest message daw po ni Pangulong Marcos ay ayaw niya ng impeachment ni VP Sara at inutusan ng gabinete na atupagin ang serbisyo. Can Malacanang verify kung totoo po itong lumabas na mga mensaheng ganito? Ang mabe-verify ko po sa inyo, totoo pong pinag-utos ng Pangulo na dapat asikusuhin po namin ang trabaho. Dapat madaliin po ang pag-i-implement ng mga proyekto na nais niya para sa taong bayan. Pero pagdating po sa impeachment, yan po ay nasa kamay na po ng Senado. Nasa kamay na rin po ito ng mga prosecutors. So hayaan na lang po natin yung prosesong dumaloy ng normal. Thank you. Good morning, Yusek. Regarding po naman sa sand dumping incident po sa West Philippine Sea, ano po yung mga specific environmental regulations or laws that were potentially violated in the sand dumping incident? And ano po yung mga agencies po na responsible for enforcing these regulations? And also, can the palace provide po yung details on the scope and timeline po of the thorough investigation na pinautos po ni Presidente? Okay, sabi nga po natin, ito po ngayon ay may ongoing investigation. Hindi po natin masasabi ang pinakadetalye nito dahil medyo sensitibo po ang mga issues dito. Pero nakausap po natin ang DENR, pero makikipag-ugnayan pa rin po sila sa NICA at saka sa Philippine Coast Guard. Siguro yun lang po ang aking maibibigay na detalye. Kung sino po ang lumabag dito, maaari po silang kasuhan ng paglabag sa RA 7942 at RA 120641 or Philippine Maritime Zones Act at ang isa ay Philippine Mining Act. So, for the meantime, hanggang dyan lang po muna ang ating maibibigay na detalye. Thank you, ma'am. On another topic po, hingi lang po kami ng statement from the palace kasi po President Marcos is urged to adopt PUV insurance systems for private cars sa gitna po ng mga sunod-sunod na fatal road incidents. Opo, pinag-utos na po ng Pangulo kay DOTR Secretary Vince Dizon na pag-aralan po mabuti ang proposal tungkol sa higher insurance coverage para po sa PUVs. Ito naman po ay para sa karagdagang proteksyon para sa lahat na maaari mabiktima ng negligence o aksidente sa kalsada. Pero muli, sasabihin po natin pinag-aaralan po itong mabuti kung ito ba'y nararapat at ito po ba ay napapanahon. Next question, Clay Pardilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Yusek, how is the re-implementation of bigas meron na 2 days after the elections? Meron na rin po palang mga kadiwa kiosk sa palengke na nagbibenta ng bigas. Paano po nito nyo nakikita na makaka-impluwensya sa presyo ng bigas sa market? Thank you. Yes, of course. Makikita natin, no? Ito hindi lamang pang eleksyon katulad ng sinasabi nila. Bukas na po ang ibang mga kadiwa centers natin para po sa 20 pesos na bigas. So, nandito po ang ating statement patungkol dyan. Alinsunod sa direktiba ng Pangulong Marcos Jr. na palawigin pa ang programang 20 pesos or benting bigas, meron na. Kahapon ay nagsimula na magbenta sa ilang kadiwa center sa National Capital Region. Available ang 20 pesos na bigas sa mga kadiwa center sa DA Central Office, Levittown at sa Barangay San Antonio sa Parañaque. AMVA MPC Housing sa Valenzuela,
Kadiwa Center at Bureau of Plant Industry Gym sa Maynila. Others na at masabi nating obstructionist. Napakadali pong sagutin yan. Unang-una, pag sinabi natin lehitimong oppositionist, ang ipinaglalaban nila ay ang bansa, ang interes ng taong bayan, hindi ang personal na interes. Obstructionist, walang gagawin, kundi manira, walang makikitang maganda sa ginagawa ng gobyerno, at ang sariling interes lamang ang gustong palaguin. But isn't that a thin line, itong distinction po na ito? Hindi ko masasabing thin line lang yon. Makikita ang diferensya. Dahil kung ay paglalaban lamang nila ay yung kanilang sarili, hindi para sa taong bayan, obstructionist sila. At nung sinabi ho ninyong lalabanan, how exactly are you going to do that? Kung gagawa man sila ng fake news, kung ano-ano mang mga balita o ano-ano mang mga statement na maaari makasira sa gobyerno ng walang basihan, ito po ay ating tutugunan kagad. Thank you. Next question, Bettina Unite, Manila Bulletin. Good morning, Yusek. Regarding po naman sa incident, sa sand dumping incident po sa West Philippine Sea, ano po yung mga specific environmental regulations or laws that were potentially violated in the sand dumping incident? And ano-ano po yung mga agencies po na responsible for enforcing these regulations? And also, can the palace provide po yung details on the scope and timeline po of the thorough investigation na pinautos po ni Presidente? Okay, sabi nga po natin, ito po ngayon ay may ongoing investigation. Hindi po natin masasabi ang pinakadetalye nito dahil medyo sensitibo po ang mga issues dito. Pero nakausap po natin ang DENR, pero makikipag-ugnayan pa rin po sila sa NICA at saka sa Philippine Coast Guard. Siguro yun lang po ang aking maibibigay na detalye. Kung sino po ang lumabag dito, maaari po silang kasuhan ng paglabag sa RA 7942 at RA 120641 or Philippine Maritime Zones Act at ang isa ay Philippine Mining Act. So, for the meantime, hanggang dyan lang po muna ang ating maibibigay na detalye. Thank you, ma'am. On another topic po, hingi lang po kami ng statement from the palace kasi po President Marcos is urged to adopt PUV insurance systems for private cars sa gitna po ng mga sunod-sunod na fatal road incidents. Opo, pinag-utos na po ng Pangulo kay DOTR Secretary Vince Dizon na pag-aralan po mabuti ang proposal tungkol sa higher insurance coverage para po sa PUVs. Ito naman po ay para sa karagdagang proteksyon para sa lahat na maaari mabiktima ng negligence o aksidente sa kalsada. Pero muli, sasabihin po natin, pinag-aaralan po itong mabuti kung ito ba'y nararapat at ito po ba ay napapanahon. Next question, Clay Pardilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Yusek, how is the re-implementation of Bigas Meron na 2 days after the elections? Meron na rin po palang mga kadiwa kiosk sa palengke na nagbibenta ng bigas. Paano po nito nyo nakikita na makaka-impluwensya sa presya market? Thank you. Yes, of course. Makikita natin, no? Ito hindi lamang pang eleksyon katulad ng sinasabi nila. Bukas na po ang ibang mga kadiwa centers natin para po sa 20 pesos na bigas. So, nandito po ang ating statement patungkol dyan. Alinsunod sa direktiba ng Pangulong Marcos Jr. na palawigin pa ang programang 20 pesos or benting bigas, meron na. Kahapon ay nagsimula na magbenta sa ilang kadiwa center sa National Capital Region. Available ang 20 pesos na bigas sa mga kadiwa center sa DA Central Office, Levittown at sa Barangay San Antonio sa Parañaque. AMVA, MPC Housing sa Valenzuela, Kadiwa Center at Bureau of Plant Industry Gym sa Maynila. Sa Malabon, available na rin po sa Kadiwa Center sa PFCC at PNP SPD sa Taguig. Mayroon din sa Kalentong sa Mandaluyong Public Market sa Pasay City, Agora Market at sa City Hall ng Navotas. Bukas ay magsisimula na rin magkaroon ng benting bigas, 20 pesos na bigas, sa 32 Kadiwa Center sa Bulacan, Cavite, Laguna, Mindoro at Rizal. So, tingin po natin dahil bumababa po at nabibigyan po natin ng pagkakataon ng ating mga kababayan na makabili ng 20 pesos na kada kilo na bigas. Ang market po nito ay maaari ma-impluwensyahan. We hope na kahit sa market po ay maibaba nila ang presyo ng bigas na hindi naman po din naaapektuhan ng ating mga magsasaka. Yusek, follow-up question from
Yusek, good morning po. Sa Visayas, so particular sa Cebu, hindi po ba tayo nakakakita ng magiging problema dahil binanggit po na ang Cebu ay supportive yung mga LGU dito sa 20 pesos. Pero si Governor Gwen po, hindi pinala ditong nakaraang. Hindi po natin nakikita na ito'y makakaapekto dahil tandaan natin, ang serbisyo naman po, sino man po ang nakaluklok dyan ay para sa taong bayan. So hindi po dapat gamitin kung nanalo o natalo ang mga kandidato. Ito po ay para sa taong bayan. So dapat po sana ang lahat na maaaring makatulong sa kanilang mga constituents ay maging bukas ang kanilang isip at bukas ang kanilang puso sa pagtaguyod ng programang ito. Si Claire? Okay, at huwag po nating kalimutan ang mga programa ng Pangulo na bukas centers. Tandaan po natin, may 51 na po na bukas centers, libreng laboratory services, pati po ibang mga operasyon katulad ng katarata. At meron na po tayong 26 na bukas centers sa Luzon, 8 sa Visayas at 17 po sa Mindanao. So sa mga kababayan natin, tulungan po natin ang Pangulong Marcos Jr. at ang administrasyon upang mapagpatuloy ang magandang programa para sa taong bayan. Kagabi po ay umatan si VP Sara sa meeting de avance ng PDP Laban. At sinabi niya po, ngayon daw nawu-witness ng buong bansa ang isang systematic demolition job against its political opponents. Sabi niya po, hindi sila ang problema, hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Kasi sino raw pong makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte? Hindi ang mga Pilipino, lalong hindi ang biktima ng mga krimen o yung mga nagugutom. Anong reaction po ng palasyo dito? Opo, tayo po ay nakapanood ng kanyang mga tinuran at ang mga negatibo niya pong nabanggit doon sa ating pagsusuri ay mukhang ang dinidescribe niya po ay ang kanyang sarili at ang pamilya Duterte. Nabanggit niya po, kung di po tayo nagkakamali, sa kasamaang palad, inuluklok natin ang isang leader na walang kakayahan maintindihan ang tunay na kalagayan ng Pilipino. Matatandaan po natin na siya po mismo bilang dating DepEd Secretary, siya ang nagsabing hindi niya kaya. Lalo-lalo na, and I quote, "I do not come from the education sector. I don't have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review."